Sa Pilipinas, madaling tumatatak ang mukha ng mga politiko dahil bawat serbisyong isinasagawa para sa publiko ay may kalakip na mga tarpaulin, flyers, o mga pangalan bilang pagpapaalala ng kanilang pagtulong. Ngunit may isang kaso na sa likod ng pagtulong at pagseserbisyo ay umiiral pala ang isang serye ng pang-aabuso. Setyembre taong 2018. Bandang 6:00 ng gabi, mag-isang nagtungo si Mara Villanueva, 19 anyos, sa barangay hall ng kanilang lugar sa Antipolo. May dala siyang mga requirements at isang simpleng bag na puno ng mga gamit sa eskwela. Galing siya sa klase at pagod na sa maghapong biyahe at pag-aaral. Ayon sa mensaheng ipinadala sa kanya, personal niyang kailangang kunin ang scholarship grant para sa kasalukuyang semestre. At sa oras na yun lamang daw siya maaaring pumunta. Pagkapasok ni Mara sa opisina ng kapitan, agad niyang napansin ang katahimikan ng lugar. Nakasara ang mga bintana na natatakpan ng window blinds. Malamig ang aircon at nakahanda sa mesa ang meriendang juice at tinapay na inalok ng kapitan sa kanya bago pa man ang formal nilang pag-uusap na dalawa. Sa silya ay nakaupo si Kapitan Rolando Sison, 52 taong gulang. Isang opisyal na kilala sa barangay dahil sa kanyang mga programang nakatuon lalo na sa mga kabataan at mga tarpaulin ng mga tagumpay at serbisyo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ilang minuto matapos uminom si Mara ng inabot sa kanya, nagsimulang magbago ang kanyang pakiramdam. Lumabo ang kanyang paningin at biglang bumigat ang kanyang katawan. Nahilo siya at tila nawala ng ulirat. Hindi niya malinaw na matandaan ang mga sumunod na nangyari. Kinaumagahan, nagising si Mara sa isang kwartong karugtong ng opisina. May malinaw na senyales na may nangyaring paglabag sa kanya. Ang kapitan ang unang taong nakita niya. Sa pag-uwi niya sa kanilang bahay, wala siyang lakas ng loob na ikwento ang buong pangyayari kahit na kanino. Gayunpaman, napansin ng kanyang ina ang biglaang pagbabago sa kanyang kilos, ang pananahimik, ang pag-iwas ng tingin at ang pagkawala ng sigla. Pinili ni Mara ang manahimik. Isa siyang scholar na umaasa sa stipend para makapagpatuloy sa pag-aaral. May kapatid pa siyang tinutulungan sa gastusin sa paaralan. At higit sa lahat, alam niyang may kapangyarihan at impluwensya ang kapitan sa barangay. Samantalang siya ay isang ordinaryong estudyante lamang na walang kakayahang lumaban noon. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nabuo sa isip ni Mara ang isang mas mabigat na hinala. Ang scholarship program na inaakala niyang tulong para sa mga nangangailangan ay maaaring may tinatagong mas madilim na layunin. At ang nangyari sa kanya ay maaaring hindi isang nag-iisang insidente, kundi bahagi ng isang sistemang matagal ng tahimik na umiiral sa likod ng huwad na serbisyo. Bago pa man makilala ng publiko si Rolando Sison bilang kapitan ng barangay, isa lamang siyang karaniwang tanod. Tahimik ang kanyang simula sa serbisyo, ngunit mabilis siyang napansin
dahil sa husay sa pakikisama at kakayahang magpakita ng malasakit sa mga tao. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti siyang umangat sa politika hanggang sa tuluyang mahalal bilang kapitan. Sa mata ng marami, isa siyang huwarang leader. Laging present sa mga aktibidades. May mga proyektong nakabalandra sa tarpaulin at madalas purihin sa mga pagpupulong sa barangay. Isa sa mga programang ipinagmamalaki ng kanyang pamunuan ang scholarship grant para sa mga mahihirap na kabataan na may matataas ang grado. Ayon sa opisyal na pahayag, layunin nitong tulungan ang kabataang makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit sa likod ng magagandang salita at dokumento, unti-unting nabuo ang isang sistemang may madilim na imahe. Napansin ng ilang residente na kadalasang mga babaeng estudyante ang tinatawagan para personal na kunin ang allowance. Hindi ito ginagawa sa harap ng opisina tuwing umaga, kundi sa mga oras na tahimik ang barangay hall. Karaniwan ay pinapakuha ito sa gabi. Madalas ding mag-isa lamang ang estudyanteng ipinapatawag. Para sa iba, normal lamang ito dahil abala umano ang kapitan sa araw. Ngunit sa mga biktima, ito na pala ang simula ng takot. Hindi nagtagal, lumitaw na hindi nag-iisa si Mara sa kanyang sinapit. Isa sa mga unang napansin ay si Kay Rosal, isang 18 taong gulang na working student. Dati siyang aktibo sa barangay, ngunit bigla na lamang umiwas at hindi na muling nakita sa mga aktibidad. May mga gabi na umano'y nagigising siya sa takot at hindi makatulog ng maayos. Sumunod si Liza Malvar, 21 taong gulang na nasa huling taon na sana ng kolehiyo. Tahimik siyang estudyante at bihirang mapansin. Ngunit makalipas ang ilang buwan sa ilalim ng scholarship program, unti-unti siyang nag-drop ng mga asignatura hanggang tuluyang huminto sa pag-aaral. Sa pamilya, ang dahilan ay stress at pagod, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may mas malalim na dahilan ang kanyang paghinto. Sa puntong ito, naging malinaw ang larawan. Ang programang dapat sanay daan ng pag-asa ay ginamit bilang kasangkapan ng pang-aabuso, pananakot at pananahimik. Ang kapitan ay nananatiling malinis sa paningin ng barangay, habang ang ilang scholar ay unti-unting nawawala. Isa-isang tumatahimik, umaatras at nagdadala ng sugat na hindi nakikita ng publiko. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting napagtanto ni Mara na hindi siya nag-iisa sa nangyaring karanasan. Sa loob ng barangay, may mga pangalan na paulit-ulit niyang naririnig. Mga dating scholar na biglang umiwas sa opisina ng kapitan. Mga estudyanteng hindi na muling nag-renew ng grant kahit kailangan nila ito. Sa paglapit ni Mara sa dalawa, unti-unting nabuo ang iisang larawan na naging karanasan ng mga ito. Pare-pareho ang oras ng tawag, pareho ang lugar at pareho ang takot at pagbabanta matapos ang nangyari. Hindi man detalyado ang lahat, malinaw na may iisang taong sangkot. Magkakaiba man ang naging reaksyon nila, iisa ang naging epekto. Nasira ang pag-aaral, naapektuhan ang tiwala sa sarili at nabuo ang takot na baka mas lalo pang lumala.
ang sitwasyon kung magsasalita sila. Para kina Kay at Liza, ang pananahimik ang naging paraan para maging ligtas. Ngunit iba ang naging pasya ni Mara. Sa halip na tuluyang umatras, nagsimula siyang magtala ng mga detalye at impormasyon. Tahimik niyang kinumbinsi ang dalawa na ang pananahimik ay hindi magtatapos sa pang-aabuso, bagkus ay magbibigay daan pa sa panibagong mga biktima. Nang mabalitaan niyang may panibagong batch ng mga scholar na ipapatawag sa mga susunod na buwan, lalo pang tumibay ang kanyang desisyon. Para kay Mara, malinaw na kung walang kikilos, mauulit lamang ang parehong pangyayari. Sa puntong iyon, nagsimulang mabuo ang isang plano. Hindi na lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng mga estudyanteng posibleng madamay. Enero taong 2019, dala ang mga naipong detalye, mga petsa ng tawag, oras ng pagpunta sa barangay hall at ang pagkakatulad ng mga pangyayari sa tatlong biktima. Dumulog siya sa Women and Children Protection Desk ng pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Hindi naging madali ang unang hakbang. Dahil lumipas na ang mga buwan, wala nang agarang mediko-legal na maaaring isagawa. Kulang ang pisikal na ebidensya at malinaw na kailangan ng mas maingat na paraan upang mapatibay ang kaso. Gayunman, nakita ng mga awtoridad ang mabigat na salaysay ni Mara at mga impormasyong tumutugma sa karanasan ni Kay at Liza, na noon ay pumayag na ring makipagtulungan matapos ang mahabang pag-uusap at pagtiyak sa kanilang kaligtasan. Isinagawa ang lihim na investigasyon. Sinimulan ang pagmamanman sa galaw ng kapitan, lalo na sa mga schedule ng pag-claim ng scholarship. Nang matukoy na may bagong batch ng scholars na tatawagin, inihanda ang entrapment operation. Napag-alaman na may nakatakdang ipatawag na isang estudyante sa unang linggo ng Pebrero taong 2019. Dito na nagkasundo ang mga awtoridad na isagawa ang operasyon sa paraang hindi ilalagay sa panganib ang sinuman. Ang mga galaw ay planado, ang komunikasyon ay palihim, at ang pagbabantay ay tuloy-tuloy. Ikapito ng Pebrero taong 2019. Tahimik ang barangay hall sa Antipolo bandang 6:00 ng gabi. Sa labas, karaniwan lamang ang galaw ng mga tao. Sa loob ng gusali, nagsisimula na ang planong matagal nang inihanda ng mga awtoridad. Matapos ang mga sumbong at linggong pagmamanman, dumating na ang araw na inaasahan ng mga biktima. Sa gabing yon, ipinatawag ng kapitan ng isang bagong scholar na si Rosemary Santiago. Ayon sa nakasanayang schedule ng kanilang programa. Katulad ng mga naunang kaso, gabi ang piniling oras at sa gabi ginanap ang pag-aabot umano ng scholarship fund. Lingid sa kaalaman ng kapitan, mahigpit na palang binabantayan ng mga pulis ang bawat galaw sa paligid ng barangay hall. Bago pa man pumasok si Rosemary sa opisina, nakaposisyon na ang mga operatiba sa labas. Nakaalerto ang mga tauhan at handa na sa anumang senyales. Sa loob ng opisina, muling lumitaw ang parehong pattern na inilarawan ng mga naunang biktima. Ang kapaligiran ay tahimik. Sarado ang pinto at bintana at may mga inuming nakahanda sa mesa. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng malinaw na indikasyon ng mga awtoridad na muling isinasagawa ng kapitan ang kanyang modus. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang mga pulis. Sa takdang oras, pumasok ang mga operatiba sa opisina
at doon naabutan ang kapitan na akmang gagawin ang muling paglabag sa biktima. Agad na inaresto ang kapitan sa loob mismo ng barangay hall. Na-recover sa lugar ang mga inumin na kinuha para sa lab testing. Ilang personal na gamit at iba pang ebidensyang tumutugma sa mga naunang salaysay ng mga biktima. Sa unang pagkakataon, nabasag ang imahe ng isang kapitan na tinitingala at nirerespeto sa komunidad. Mabilis na kumalat ang balita sa barangay kinabukasan. Marami ang nagulat. Ang iba ay hindi makapaniwala, lalo pat may asawa ang kapitan at 3 anak kung saan 2 rin sa mga ito ay babae. Ang kapitan na kilala sa mga tarpaulin sa serbisyo at pangakong pag-asa ay nakaposas ngayon at humaharap sa mabibigat na kaso. Kasabay ng kanyang pagkakaaresto, formal nang inihain ang mga reklamo laban sa kanya, kabilang ang maraming bilang ng kasong pang-aabuso at paglabag sa batas laban sa kababaihan. Sa pagbagsak ng kapitan, nagsimulang magsalita ang mga matagal ng biktima. Ang mga pangalang dati binubulong lamang ay unti-unting lumantad. Ang scholarship na minsang itinuring na tulay sa pangarap ay tuluyang nabunyag bilang kasangkapan ng pang-aabuso. Sa araw na yon, hindi lamang isang opisyal ang naaresto. Isang sistema ng pananakot ang gumuho. Noong una ay mariing itinanggi ng kapitan ang lahat ng paratang at sinabing isa lamang plot ang lahat ng akusasyon ng mga kalaban sa politika, ngunit hindi ito pinakinggan. Pagsapit ng taong 2022, matapos ang sunod-sunod na pagdinig at masusing pagbusisi ng korte, tuluyang bumagsak ang hatol laban kay Kapitan Rolando Sison. Pinatunayan ng mga ebidensya, kabilang na ang natagpuang mga bakas ng gamot na pampatulog sa juice na natagpuan din sa kanyang opisina, mga testimonya ng mga biktima at resulta ng entrapment operation na ginamit niya ang kapangyarihan at programang pang-edukasyon upang pagsamantalahan ang ilan sa kanyang mga scholars. Dahil dito, hinatulan siya ng reklusyon perpetua, isang parusang habang buhay na pagkakakulong at tuluyang pagkaalis sa pwesto at sa anumang tungkuling pampubliko. Para kina Mara, Kay at Liza, hindi natapos ang laban sa pagbagsak ng hatol. Ang hustisya ay hindi agad nagdulot ng kaginhawaan. May mga gabing bumabalik ang takot. May mga araw na mabigat ang kanilang loob kahit pa nasa likod na ng rehas ang salarin. Ngunit unti-unti, sa tulong ng counseling, suporta ng pamilya at paglayo sa mga bagay na magpapanumbalik sa kanilang alaala ay nagsimula ang proseso ng paghilom. Si Mara ay nagpatuloy sa pag-aaral. Bit-bit ang karanasang nagpatatag sa kanyang paninindigan. Sina Kay at Liza, bagamat mas mabagal ang hakbang, ay nagsimulang bumuong muli ng direksyon sa buhay. Sa barangay, tuluyang binuwag ang programang ginamit bilang front ng maling gawain. Nagkaroon ng mas mahigpit na patakaran sa pamamahagi ng tulong at mas malinaw na proseso upang maiwasan ang pang-aabuso ng sinumang nasa kapangyarihan. Ang kaso ay nagsilbing babala sa iba pang opisyal na walang posisyon ang higit sa batas. Sa huli, ipinapaalala ng kasong ito sa atin kung gaano kasalimuot ang political landscape sa ating bansa. Hindi lamang pangungurakot o pagnanakaw ang umiiral, kundi may mga pagkakataong nagagamit din ang posisyon para manamantala
ng mga mahihina at hindi kayang lumaban. Naway marami na naman kayong napulot na aral sa kasong ito. Maraming salamat po sa panunood.